Good morning mga kahardot, welcome pong muli sa aking channel. Mulit-mulit bumabalik sa inyo at nagbibigay ng kaunting kalaman tungkol dito sa ating mga informasyon sa ating construction work. At kumusta po kayo? At bago ko kayo dalhin doon ay shoutout muna sa lahat ng OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, lalong higit sa mga construction worker mga kahardot, at lalong higit ganun din sa aking buong pamilya, sa aking wife ni Gigi. Love you, ingat po kayo dyan. At tara guys, puntahan natin ang aking video. At yun nga mga kahardot, andito tayo sa ating utility building na kung saan ay binuhusan namin kahapon ang blinding at kami po ay maghahanda na ng aming grade beam. At guys, ito na ang aming nangyari ng aming buhusan, ready for installation of reinforcing bar. Ayan guys. At ito na nga ang ating binuhusan. Ayan, makulit si kahardot, paulit-ulit, pero inuulit-ulit ko sa iyo, mas mabuti yung ulit-ulit kaysa hindi ulitin. Ayan guys, at may layout na yung ating mga beam. Ayan, may layout na, may daan na siya. At itong ating bakal ay inihahanda na nila. Ayan, meron ng steel fixer dito. At yan po ay nalinis na rin. Sinanding po natin yung bakal na yan para mawala yung mga kalawang. Ayan guys, at ito namang puno niyan, siyempre obligado nating ichinip po natin yan, ichiniping natin yan, kakatulad ng nakita nyo sa video natin ito. At ito na yung ating bakal. Ayan, inuunat na at maglalagay na sila ng reinforcing bar. Ayan guys, at tingnan ninyo, ayan, malinis na hanggang dito yan. Hindi muna itinaas kasi baka nga naman umulam para hindi nalinisin. At itong ating tao naglalagay na ng stirrups para sa ating mga column neck. Ayan guys, at tuloy-tuloy po tayo sa ating panonood. At yun nga mga kahardot, construction ang isa sa pangunahing trabaho ng ating mga natin. Maraming trabahador, may steelman, steel fixer, carpentero, labor, plumber, electrician, mason, nandyan na po lahat, labor, ang ating mga tao, operator, lahat-lahat na gumaganap dito sa ating construction. At ito nga ang isang trabaho nito, ang steel fixer ay ang trabaho ay ang pagbabakal. Ayan guys, at nakahanda na itong ating isang steel fixer. Inahanda na niya ang stirrups para sa ating grade beam. Ayan po. Ayan guys, tingin nyo naman, yan, may layout na yan. Lahat may layout na. Yan, lahat. Dito nga sa kabila guys, ayan na ang chipping. May nag-chipping, may naglilinis ng bakal, at may nagli-layout, nagmamarka. Ayan, ginagamitan din natin ng LT yan para ma-chipping, kasi po yan dugsungan na yan, obligadong nakarap yan, nakachip, para pagkapatong ng maganda ang jointing ng konkreto, kapit na kapit. Yan po ang purpose niyan. Dito namang isa dito sa gilid na ito mga kahardot, ayan, at nag-chipping siya. Yung mga loose concrete ay tinatanggal niya. Ayan guys, para maganda ang jointing ng simento, at chip yan lahat. Ginamitan lang niya ng chisel at ng concrete nail pagrarap. Ayan po. Ayan, hanggang dito. Nag-crack ang ating blinding. Yan po ang sani kasi sobrang init. Ayan, dito na. Ayan, dito naglilinis sila. Ito ang ating mga survey group. Ito ang pagmamarking para sa layout ng grade beam, kasi po yan ay may sukat na 20 by 60. Ayan, at tuloy naman ang pagsasanding ng bakal para matanggal ang kalawang. Ayan, at nakikita nyo nga, gumamit tayo ng grinder na mayroong grinding brush. Ayan guys, at tuloy po ang kanilang paglinis, at yung pong pagsisisi na yan ay dadagdagan po natin yan, at palalalimin natin para rap na rap, at yung mga blinding na tumama sa
kolom ay atin pong lilinisin yan, palalabasin natin simento para sa kolom. Ang blinding ay atin naalisin tulad ng ginagawa ng ating tao na ito. Yan, at tuloy ang kanyang paglilinis. Tuloy po tayo sa tama bago lahat yun, harap na yung kamko na. Rap, ada tadi. Ayo, kita. Kita nanti. Hindi lagi mau. Oh, ita ini. Kalau ni apa ni orang lagi? Kalau mereka kok. At yan guys, ginagamitan natin ng LT para ma-chipping yung puno ng kolom. Ayan. Ayan. Ang purpose niyan para magandang intact ang pagkakadikit ng simento sa joint nila, ang jointing. Ayan. Kaya kailangan nating i-wrap yan. Ayan guys, at napaka-importante natin yan. Ito ay mga continuous sa kolom kasi sa taas meron tayong isang floor dito. Kaya may double column din tayo, expansion. Kaya dalawa rin ang beam natin dito. May double beam din tayo dyan. At yun nga mga karutang mga dapat natin tandaan sa ating paggagawa at paghahanda para sa ating beam. Ayan. Ating kolom. Kabat talata. Baso. Ayan. Balen. Double shear. Ayan. Shear. Bali shear column natin yan eh. Wahid tani. Double lang stirrups niyan kasi shear wall, naka shear wall natin yan, malapad na 1 meter 110 107 107 115 yes 115 dapat. Ayan.
What is this? Remove ba ito? Ano biscuit? Biscuit? Remove? Remove? Okay, same stopper ha? Gus? Yeah. Gus. Same level Gus. Ay ba? Kalas. Very good. Yan guys, at naglalagay na tayo dito. Nilalagay na rin natin ang bakal yan. Nakayo na tayo dyan, no? Diba? Okay? वो बाद चेक कर लेना वो साइड बॉटम और पांच लीजिए तो बाद पानी है like this. Oh, very good. Like this. Lala. No? Okay, Ask just ready. Okay. Ayan guys, yan ang mga posisyon ng bakal. Dapat loob sa loob ang ating mga at yan nga, in-spray natin yung marka para madaling sundan ng karpintero pag sila ay naglagay ng forma, kasi nag-uumpisa na rin silang maglagay ng kanilang stopper para sa ating biga. Yan, kaya itong ating mga survey group, kanilang binigyan ng magandang layout para susundan na lang at madali ang magiging trabaho nitong ating mga karpinterong gagawa. Yan po ang isang magandang paraan yan para mabilis ang trabaho. Dapat may kanya-kanyang gagawin. Ayan po ang ating pakita sa araw na ito. Abangan po ang mga susunod.